Inilatag na ng Department of Transportation ang mga detalye ng service contracting program ng national government para sa mga public utility vehicles. Live na magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan na ba mismo sisimulan nga itong service contracting program? Tama, Cheryl, tuloy na nga ang service contracting program ng pamahalaan sa April 15. At kasama dito yung mga bus, mga modern PUV, mga jeepney at UV Express na bumabiyahe sa mahigit 800 ruta sa buong bansa. Bukas pa ilalabas itong mga rutang ito, Cheryl, pero magiging priority raw yung mga kumukonekta sa mga linya ng tren at busway. Ang rate, 100 pesos per kilometer sa mga bus sa EDSA busway, 40 pesos per kilometer sa mga modern PUV at UV Express, at 30 pesos per kilometer naman sa traditional jeep. May limit ito na 100 kilometro kada araw para mas maraming makinabang sa programa. Dahil dito, inaasa makakapag-uwi ng 1,000 piso ang mga jeepney driver sa kada araw na biyahe. Isa pang dapat linawin, Cheryl, maniningil pa rin sa mga pasahero pero obligado ang mga tsuper na magbigay ng 20% discount sa lahat at plus 20% pa o 40% na discount na nga sa mga PWD, senior citizen at mga estudyante. Nilinaw din ng DOTR na off-peak hours lamang ito ipatutupad. Ibig sabihin, gusto lang nila masiguro na may bumabiyahe pa mga pampublikong sasakyan kapag patay na oras o yung sa halip na sila ay nakatambay lamang at ayaw nang bumiyahe dahil masasayang lamang ang kanilang diesel. Maging importante daw ang monitoring dahil dito ibabase ang bayad. Via GPS ito gagawin, pero kung walang GPS ay manual ang monitoring pero hihikayatin pa rin sila magkaroon ng GPS para maging mas mabilis ang pagbabayad ng pamahalaan. Kada 3 hanggang 5 araw babayaran ang mga driver at operator sa pamamagitan ng bank account o e-wallet. Sa tansya ng mga otoridad, tatagal ng 2 hanggang 3 linggo ang programa sa budget na 800 million pesos. Cheryl, bukod sa land transport, magkakaroon din ng kaparehong programa ang pamahalaan para sa maritime sector o para doon sa mga probinsya na ang means of transportation lamang nila ay barko o yung mga bangka. 200 million pesos naman ang pondo para rito. At para nga mapahaba pa itong programang ito, dahil tatagal nga lang ito ng 2 to 3 weeks, hihingi ng karagdagang 5 billion pesos na pondo ang DOTR mula sa Department of Budget and Management para mas mapalawig pa o mapahaba pa itong programang ito hanggang sa Hunyo o Hulyo. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.